Everything is about corruption, and it's the season, it's the time that people come to expose this kind of things. Eventually nga, blunder na na-involve. Hindi lang si Senator Bongo, kundi si former President Rodrigo Duterte. This is part of a demolition job, no? To take him out of the 2028 presidential race. Our people deserve more, no? I mean, kailangan sabihin niya na itong mga akusasyon ni Senator Trillanes ay walang basihan. May political motive talaga si Senator Trillanes at hindi naman niya tinatago yan, ano? Magandang araw sa inyong lahat. Class in session. Pag-usapan natin muli ang mga mahalagang issue sa ating bansa mula sa lente ng akademya. I'm Sherwin Ona from De La Salle University. I'm Gary Ador Dionisio, Dean of De La Salle College of St. Benilde. And I'm Ederson Tapia from the University of Makati. And this is the Dean's List. The Dean's List. Sabay ba dapat tayo doon? Parang parang nauna yata ako . Alright, saluhin ko na . Dean Gary, saluhin ko na. Sige, Prof. Sherwin. Okay. Go. Alam nyo naman, di ba? Ang daming nangyayari ngayon, no? May pasabog or may bagong lumabas ngayon, ano? Dito kay former Senator Sonny Trillanes, no? Nag-file siya ng kaso, no? Ano ba ito? Plunder case against Senator Bongo, no? Na he alleges na kung titingnan ninyo, itong lahat ng nangyayari ngayon sa flood control ay isa ang pinagmulan, isa ang mastermind according to Senator Trillanes, ano? And ang mastermind na yan ay si Senator Bongo at pino-point out nga niya yung connection ni Senator Go sa mga diskayas at dun sa panahon ng Duterte kung saan inapprove yung mga bilyon-bilyon na halaga ng proyekto ng kanyang pamilya, no, ng kanyang tatay at kapatid. Ano naman ang masasabi niyo diyan, Dean Gary and Dean Ed, ano? Ito ba ay dapat buksan ngayon or dapat bang malaman ng publiko ang nasa likod na itong mga bagong balitang ito? Meron tayong kasabihan sa mga Pilipino kung nabasa na ng ulan, magpakabasa ka na, no? I think that is what's happening right now. Kasi syempre ngayon, everything is about corruption, and mukhang it's the season, it's the time that people come to expose this kind of things. But to be fair to Senator Trillanes, hindi naman siya nag-back down dyan kahit kailan . It's always been his advocacy dyan, ano? Consistent siya dyan, Dean Ed, ano? That's right. Whether you agree with him or not, ang factual observation dyan is yung kanyang drive towards anti-corruption, hindi yun nag-wane. Mula pa nung panahon ni GMA and even the succeeding sitting president. Yun yung ano ko doon, yun ang observation ko naman kay Senator Trillanes, no? But of course, parang isipin mo din na, is this something that is politically motivated? Does it have something to do perhaps with his attempt to get back into the mainstream politics? My point there is it could be anything. It could be, hindi naman kailangan nating mamili ng one instead of the other, no? Ang tingin ko dyan is, number one, talaga namang advocacy niya anti-corruption. Number two, he might in fact be making a comeback for 2028. Who knows? Yeah. And who knows? It matters little . Ang importante dyan malaman kung ano yung katotohanan dun sa kanyang mga allegations. Kung totoo yun, hindi na mahalaga kung babalik man siya or what. And I don't mind kung yun man yung motivation niya, no? So we go to, kumbaga sa basketball, mata sa bola. Ano ba yung dulo nito? That's my take on the issue. Yeah, absolutely, no. I totally agree with your assessment, Dean Ed, ano. Let's give it to Senator Trillanes, no? He's been consistent ever since. Nakulong na nga yung tao, di ba? Nagpakakulong na, nakasuhan na, okay, ng mutiny, no? At nandito pa rin siya ngayon, ano? Ngayon, bigay ko ngayon ng bola kay Dean Gary. Dean Gary, ano sa tingin mo ang magiging reaction ng tao dito? Mauumay ba sila sa tingin mo o dapat lang malaman ng mga tao itong revelasyon ni Senator Trillanes? Well, yung naging decision ni Senator Trillanes, ang sabi niya nga, this is not the first time. Pero ako, from the public administration and political science perspective,
muli natin makikita yung kahinaan ng ating mga political institutions. So, we really have a very weak institutions. And to some extent, no, yung ating Estado nagiging predatory dahil kung di mo maigi, di ba? Ang hirap kasing ihiwalay yung mga pangyayaring allegedly corrupt practices na or eventually nga plunder na na-involved hindi lang si Senator Bongo kundi si former President Rodrigo Duterte kasama yung pamilya ni tatay at kapatid ni Senator Bongo dahil hindi pwedeng ihiwalay yung naging posisyon. Ibig sabihin, yung political influence. Ah, hindi ko alam kung paano magiging katwiran na simpleng walang kinalaman or walang undue influence na nangyari or at the same time ay sabi ni Senator Bongo ay lahat naman tayo ay may negosyo. So parang ang hirap naman gamitin yung ganong dahilan, no? Dahil sabi ko nga, again, makita mo dito maigi na napaka-weak ng ating institutions. At doon nga sa usapin, hindi lang ito ng conflict of interest eh. Dahil, syempre, kung kayo ang nasa posisyon, hindi ba dapat nagkusa na rin kayo na hindi na kayo sumali sa mga billing sa gobyerno? Kung ang inyong construction company naman, yung CLTG, no, na medyo parang kahawig ata ng initial ni Senator Bongo, di ba? Yung Christopher Lawrence Tesoro Go ba yun? Parang kung ito naman talaga ay sabi nga nila ay matagal ng kumpanya, bakit hindi ito kumuha ng mga kontrata sa private projects, di ba? So bakit kakailangan kang kumuha ng proyekto sa gobyerno sa panahon na napaka-impluwensya o napaka-kritikal ng posisyon? Before no, ni Senator Bongo na bilang Special Assistant to the President and to some extent, even yung panahon ng mayor pa lang si Rodrigo Duterte. So, ang hirap isipin na parang ihiwalay natin yung naging personality ni Senator Bongo sa mga proyektong nakuha ng kanyang tatay, to be more specific, at sa kanyang kapatid. So, it reflects how problematic our institutions, especially our state, at this juncture. Ako, masyadong seryoso tong dalawang analyst natin, ano? Talagang mabigat kagad yung binuhos, no, dito sa show na to, no? O ito naman, Dean Ed at saka Dean Gary, no? For the sake of the forsaken, no? Pakinggan naman natin ang sinasabi ni Senator Malasakit, no, ni Mr. Malasakit. Anong sabi ni Senator Go? Ano na yan lumang tugtugin na yan, no? Mga rehash accusations yan lahat. Matagal na yan si Senator Trillanes, ano? At hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na Senator Go is one of the front runners for the 2028 presidential elections. No, matunog ang pangalan ni Senator Go. And he can always say that this is part of a demolition job, no? Na to take him out of the 2028 presidential race. Ano naman ang masasabi niya dyan, Dean Ed and Dean Gary? Well, Prof. Sherwin, unang-una, yung katulad ng binabanggit ko kanina, kasi fair game naman yan eh. Even if it is true that, merong so-called demolition job against Senator Bongo, fair game yan. Nasa politika ka eh. So you expect those things to happen to you. However, what distinguishes this move, sa opinion ko, sa tingin ko, is that si Trillanes did follow the process eh. Di ba laging sinasabi na, I answer at the proper forum. And there's no other proper forum here eh. Kasi nag-file ka ng kaso eh. And the last time I checked, institutions are still, kahit na I agree dun sa sinasabi ni Dean Gary that there's a failure in the performance of some institutions, but there are still some institutions that are working. Yeah. No? And alam naman natin yan, and si Senator Bongo is a sitting senator. So what did former Senator Trillanes do? He filed the case. Ngayon, hindi naman guarantee nun, hindi naman ibig sabihin nun, guilty na si Senator Bongo. May proseso naman sa... Yeah. Wala pa nga tayo dun sa exciting na part eh. Kasi nandun pa lang tayo sa preliminary part na pag-aaralan pa ng ombudsman, if this would really merit
the filing of a plunder case at the Sandigan Bayan or whatever court may have jurisdiction over the issue. So, andun pa lang tayo but nasa proseso. And si Senator Go, remember, is still presumed innocent until proven otherwise. Yeah. And he would have all protection under the law to exonerate himself from these charges that are being leveled against him. So, whether mayroong political motivation, I'm sure there is, si Senator Trillanes, hindi na dadilute yung fact na kailangang sagutin itong mga issue na ito. Yeah, may political motive talaga si Senator Trillanes at hindi naman niya tinatago 'yan, ano, na hindi na dapat maulit muli, no, yung paglalagay sa poder ng mga Duterte at mga Gos, no. Maliwanag naman 'yan kay Senator Trillanes, no. Siguro din Gary, anong rejoinder mo doon? Meron ka bang nakikitang merit doon sa sinasabi ni Senator Bongo about demolition job against him? Din Gary. Si Sherwin ang kausap mo ha. Baka mamaya ibang pangalan ang itawag mo sa akin. Sherwin and Ed. Okay? Doc Sherwin, I completely agree with Dean Ed, no, dahil ang maganda sigurong maramdaman din dito ni Senator Bongo at yung kanyang mga kasama yung kahalagan ng due process sa kasong sinampa. Maganda yung sinabi ni Dean Ed kanina sumunod tayo sa polisiya ng batas, despite I said earlier na challenging din talaga yung ating mga political institutions. Kaya sabi nga, we have a very weak institutions. But hindi naman siya totally failure, no? Pero nevertheless, isang bagay din siguro na dapat na maintindihan ng mga tao dito na ito yung tamang proseso na ito ay dapat dumaan sa may case build-up. Tandaan natin, sabi nga ni Senator Bongo, nire-rehearse lang daw ni Senator Trillanes itong final niya. Pero nung tinignan ko itong plunder case sa final niya, kumpara nung una, I think that was in early ng 2022 na agarang dinismiss din ng ombudsman. Nabasa ko yung interview ni SOJ Rimulya at that time, ngayon ay Ombudsman Rimulya, hindi dumaan sa kanya itong kasong ito when it was filed sa Department of Justice. Medyo naging mabilis yung pagsabit ng Prosecutor General sa Ombudsman, no? Si Malcolm Benedicto Balcontento. Parang na fast break yung mga sa basketball. Fast break no? Tapos hindi nabigyan ng pagkakataon na mabasa ng Secretary of Justice. So eventually, when it reached the Office of the Ombudsman under Samuel Martires, again, hindi rin pinasagot si former Senator Trillanes. Ano naging deficiency? Immediately, ito ay dinismiss. Although sa dismissal order ni Ombudsman Martires, hindi naman sinasabi doon na hindi siya pwedeng mag-file. No? So wala namang prohibition on that. So again, this is the important thing that we need to learn from this experience, nga yung kahalagahan ng due process. And everyone is presumed guilty. At sana, innocent pare, innocent. Innocent pala, sorry. Everyone is presumed innocent, no? At sana, ito yung pagkakataon na mabigyan at marinig natin yung both sides. To be fair din with Senator Bongo at sa akusasyon ni Senator Trillanes, makita at malaman ng taong bayan ano ba talaga yung mga nangyari during that time. Meron ba talaga undue influence? Nagkaroon ba talaga ng advantage o bentahe yung CLTG during the time na nakaupo bilang Special Assistant to the President si Senator Bongo and eventually nang siya ay naging senador? Tumaas ba talaga ang kita ng CLTG? Kamusta kaya ang salin ni Senator Bongo? Pero ba itong impact sa kanya? So, ito yung mga importanteng kondisyon na I think these are very important na malaman ng mga tao. Kaya nga yung SALN, di ba? At least tayo, wala tayong SALN, pero si Dean Ed may SALN to. Pero nakakaya ang SALN niya, kaya hindi tayo tinasal sa SALN ni Dean Ed Tapia. No? So, di ba nakakaya kasi yung sumobra-sobra, di ba? So, sana mabuksan natin yung SALN. Tama yan. Marangal naman. No? Para makita talaga natin. Right, oo. Tama 'yan, ano. Ngayon punta naman ako dun sa yung ano ba ang sinasabi sa mga barberyahan,
sa mga sabungan at sa mga Marites Network, no? Sinasabi diyan, baka mukhang karambola na to ah. Paano kung masampahan ng kaso si well, nasampahan na nga pero paano kung magkasabay-sabay Dean Ed at saka Dean Gary, no? Alam naman natin na umuugong yung allegedly maglalabas ang ICC ng arrest warrant laban kay Senator Go, ano, at meron pa siya ngayong ganitong plunder case, ano. Ano sa tingin nyo, no, ang pwedeng mangyari diyan, ano? Karambola na ba 'to? Sino ba ang dapat mauna, no? Paano 'yan kung masampahan ng nag-progress yung kaso ni Senator Go dito sa plunder? Pwede ba siyang kunin ng ICC? Ano sa tingin niyo? Well, I think ano yan, Prof. Sherwin, yung tanong kung alin ang mauuna, Alin ang mauna? Yeah. no, it's beyond our control, no? So, doon naman sa question mo na ano ba, parang karambola na or everything. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Sa dami ng kalokohan mo. Diba? Let's the axe fall where it may. Ganun talagang mangyayari dyan eh. Dahil when it rains, it pours. Pagka ganun, kuminsan, sunod-sunod talaga. And, ito mga bagay na ito, kailangan talagang harapin. But going to your question earlier, ano yung nagiging sentiment? Of course, nakakadagdag yan dun sa pangamba ng mga taong bayan tungkol dito sa malawakang korupsyon na hinaharap natin ngayon. Na parang, ang nagiging anggulo, we must not really focus on specific individuals alone. Dapat talaga lahat. Yun na nga, let the axe fall where it may. Ano na yan? Kahit na kumbaga, pagka nagpaputok ka ng shotgun, ano na yan? To whom it may concern. Wala nang kanyan, wala nang sinisino kung saan. So, if the evidence would lead to certain individuals, na kabilang na nga for example yung mga lumulutang sa balita ngayon, talagang ganun. Kailangan nilang harapin na yung mga ganyang usapin. Yan, no? Dean Gary, anong masasabi mo doon? Well, when it rains, it pours, no? Oo, yan kasabihan na when it rains, it pours eh. Pero itong corruption, sabi nga natin, hindi lang naman nangyari itong panahon na ito. So kung tayo ay seryoso na sagutin ang usapin ng corruption, medyo kailangan ting mag-counting backtrack, di ba? Sabi nga nila, ito yung one step forward, two steps backward, no? Kailangan ting balikan din yung mga nangyari. Parang chacha yan, one step in the past, di ba? So, importante talaga yan eh. Kasi nga, baka may build up din, no? Kumbaga sa pangyayari ng corruption, may pinanggalingan din talaga itong mga practice na to at na-exacerbate lang o lumala lang, no? Sa anong panahon, nung nakaraang administrasyon ba o ngayong administrasyon, dapat yan tingnan. No? I think that starting from the academics, sabi nga natin lagi, it's very important to understand any political phenomena using a historical background. Kasi sabi natin lagi, di ba? Palagkakaroon tayo ng mga discussion, no? Any political phenomena, it did not happen overnight. Meron niyang mga historical na pangyayari bago. For example, yung gera, yung peace accord, no, sa international relations, hindi naman yan nangyari na isipan halimbawa ni Putin na lusubin ang Ukraine. Ganun din yun yung corruption Hindi naman yan nangyari ngayon lang na sa panahon ngayon. So may mga dapat yan intindihin natin maigi. Alright. On that, napakaganda ng mga nakuha natin sa ating dalawang dekano, no? At on that note, no, pupunta na tayo dun sa ating pinakaabangan. Ano yung pinaabangan? The grading time. Okay, anong grade? Napapanahon ba yung pagfa-file ni Senator Trillanes ng kanyang kaso against Senator Go? At yan, pwede natin gradean yan. At pangalawa siguro yung reaction ni Senator Go. Sige, doon muna tayo kay Senator Trillanes. Dean Ed, anong grade ang ibibigay mo kay Senator Trillanes sa pagpa-file niya ng kaso? Ako, bibigyan ko siya ng grade na 1.25. Generous tayo ngayon eh. Yung max system hindi Lasal so, natin siya ng mataas na grade kasi itong fight against corruption and advocacy towards clean government, talagang dapat sinusuportahan naman natin yan eh. Again, without saying that guilty si Senator Bongo, but the fact that
si Senator Trillanes really followed the procedure, nag-file ng kaso, and then the evidence will speak for itself. Ano yan sa akin? Good yun sa akin. Wala akong nakikitang ano doon. Hindi ko yun nakikitaan ng hindi magandang angulo. So 1.25, Prof. Sherwin. Okay, salamat, Dean Ed. Dean Gary. Bakit? Coming from incomplete, naging 3.5 sa LaSalle system, grading system. Sa LaSalle system natin, 3.5 ang tingin ko kay former Senator Trillanes. Doon siguro, hindi lang sa consistency, but of course, kumbaga enhancing. Kumbaga yung paper na sinabit niya nung una, na incomplete, ngayon ay mas maganda. Kaya sa akin 3.5. Itong ginawang pagpa-file ni former Senator Trillanes sa Ombudsman. Ako, pareho rin, 3.0 to 3.5 dahil nga, again, we should laud Senator Trillanes for his consistency and for that advocacy na alam natin na kilala siya. No, kaya siguro pati na yung effort na binuhos niya, hindi natin siya mapupulaan doon. Kaya para sa akin 3.0 to 3.5. No, ngayon punta tayo kay Senator Bongo. Nakita naman natin yung naging reaction ni Senator Go, Mr. Malasakit, anong grade ang ibibigay mo, Dean Ed, kay Mr. M? Well, siguro siya ngayon yung bibigyan natin ng incomplete kasi titignan natin paano ba to? Kasi ako, I haven't seen the evidence that was by Senator former Senator Trillanes. So bigyan natin siyang pagkakataon. But of course, ganito yan eh. Even if a person, under our laws, our system of laws, even if a person is presumed innocent until proven otherwise, nagsishift yung burden na yan eh. Nagsishift yung burden na yan kung mapapatunayan nung nag-aakusa that there is enough basis for us to believe that a crime has been committed and the person you're accusing is responsible for the commission of the crime, no? So, mag-shift yan later on. And add to the fact that Senator Bongo is a sitting senator. I would think, as a student of public administration, I would think that we hold them to a higher bar. Hindi pwedeng, okay lang yan, marami ako kaso pero ano pa lang naman yon. Kaso pa lang naman, ongoing pa rin trial. Is that our basis? Yun na ba yung gagamitin natin ngayon na okay lang yan, maraming kaso dahil talaga Tingin ko hindi. Dapat mas mataas yung ginagamit nating pamantayan kasi nga, mga senador sila. Again, we go back to the time of Jose W. Jacno, Lorenzo M. Tañada, Aquilino Pimentel Salonga, and several others na pag sinabing senador, kikilabutan ka talaga dahil alam mong they represent the best of the best among us. So, yun yung tingin ko doon. So, incomplete muna, Prof. Sherwin. Yeah, ang ganda nung sinabi ni Dean Ed. Pasok ko naman kay Dean Gary. Ano sa tingin mo, Dean Gary? Well, ako, parehas kami ni Dean Ed. Tingin ko incomplete. Kasi nga, ako, I'm a big fan ng due process. So, gusto ko rin talaga mapakinggan ano ang posibleng rason beyond the press con ni Senator Bongo. So maganda, maantay natin kung sakaling ma-receive niya itong formal complaint at siya ay pasagutin na ng ombudsman. Aantayin natin kung may katotohanan din pa talaga at may batayan yung mga kasong sinampa ni former Senator Trillanes sa kanya. That's why I'm still, giving him a benefit of the doubt, kahit yung pangalan nung kanyang nung firm ng kanyang tatay ay nasa initial niya, So incomplete pa rin yung bibigay kong grade kay Senator Bongo dito. Ako naman bilang panghuli, pareho ninyo incomplete din yung ibibigay ko. Siguro kung magkakaroon ng pagkakataon na pwede natin bulungan si Senator Bongo, ang ibubulong ko sa kanya, our people deserve more, I mean, kailangan sabihin niya na itong mga akusasyon ni Senator Trillanes ay walang basihan. At hindi lang dapat yung sasabihin niya na pwede ko bang piliin yung mga kamag-anak ko. Parang yung ganong rason para sa akin, di ba? Parang hindi naman deserve ng mga tao yan, lalong-lalo na kung bilyon-bilyon ng pera ng mga tao ang pinag-uusapan natin. So I think incomplete dahil waiting tayo. Pakinggan din na bigyan natin ng pagkakataon sa Senator Bongo, pero dapat sabihin natin na mataas yung expectation din natin. With that, we end this episode. Dean Gary, take it away.
Again, this is Dean Gary Ador Dionisio from De La Salle Carbs and Quinil. This is Sherwin Ona from De La Salle University. And this is Ederson Tapia from the University of Makati. This is the Dean's List, where we analyze facts, give opinions from the perspective of the academy. Nakamute ka, Dean Gary. Parang wala talaga sa sarili ngayon si Dean Gary, no? Parang kahapon pa to, nagmi-meeting tayo, no? Iba yung sinasabi, Okay, sige, no? Bakit kaya?